Magandang araw po, Sir John. Ako po si Dominic. Isa po akong ahente ng lupa. Alam po ba ninyo, maniwala kayo't sa hindi? Hindi ko po maintindihan bakit nung araw na yon, kadami namin pinag-usapan kung saan kami pwede mag-meet ng mga kapwa ahente ko dahil meron na po kaming, actually malapit na po naming ma-deal na negosyo tungkol sa lupa. Parang sure buyer na, parang ganon. Marami kaming unang binanggit na mga lugar kung saan kami pwede mag-meet. Pero ang ending, napunta po kami sa Jollibee. Mag-alas 8 na po yun ng gabi. Pero yung isang kasamahan po namin, hindi pa po dumarating. Kaya ang naisipan na lang po namin na magkwentuhan at pag-usapan kung ano yung mga dapat naming gawin tungkol sa mga convincing tactics na pwede naming sabihin doon sa buyer para hindi po ito umurong. Ganyan po talaga ang nature ng work namin. So, it's a normal night actually. Pero alas 9 na po, hindi pa po dumarating si Crimson. Siya po yung isa sa pinakamagaling na ahente na kasama namin para makapag-close po kami ng deal. Marami po siyang knowledge compared sa amin dahil siguro sa mas matagal na po siya sa ganung hanap buhay. Alas 10 na po ng gabi, wala pa po siya. Pero nagtaka po kami. Tumatawag po kami sa kanyang cellphone. Hindi naman po siya kung sumasagot. Nag-check kami sa social media niya, yun pa rin pong last na post ang nakita po namin. Hanggang naisipan ko po mismo na lumabas muna ng Jollibee para mag-yosi. Kahinaan ko po kasi yan. Pero nilalabanan ko po ang bisyo niyan. So habang nag-yosi ako, may kumalbit po sa akin. Si Crimson. Pare, ako, nandito ka na pala. Pati ka pa pumasok. Ngumiti lang siya. Di siya sumagot. Pasok na tayo, sabi ko. May inabot lang siya sa akin na papel, mga ilang papeles, pero doon sa papel, meron nakalagay na numero na number na aming tatawagan. At nung sabi ko sa kanya, papasok na ako, nakatingin lang siya. O sige, pasok ka, mamaya, sumunod ka ha. Ayun ang sabi ko. Pero ang nangyari po, hindi pa rin siya gumagalaw. Ha? Baka magyoyosi, sabi ko. Kaya pumasok na po ako sa loob. Pagdating po namin sa loob, sabi ni Tonet, yung isang kasama namin na ahente, ano yan? Si Crimson, binigay niya. Ito yung ibang papeles na kailangan natin at ito pa may number. Para saan naman yung number na yan? Siguro para tawagan. Dali-daling kinuha ni Tonet ang kanyang cellphone at tinawagan ito. Number pala yon ng asawa ni Crimson. Laking gulat namin sapagkat pagsagot pa lang ng asawa niya, bumungad na ang malakas na pag-iyak. Sapagkat binuksan po niya yung loudspeaker ng kanyang cellphone. Umiyak. Bakit ka umiiyak? Sabi ni Tonet. Si Crimson na aksidente kanina pang alas 4 ng hapon. Patay na siya. Nangilabot po ako. Sapagkat wala pang 30 minutos, nasa baba ka. Nakita ko kinalbit pa ako. Ngayon pala, kaluluwa na lang pala yun. Ito po ay isang bagay na hindi ko na malilimutan sa ng buhay ko. Marami pong mga pangyayari na alam kong mga ganito. Dati po talaga hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan o mga multo, not until naranasan ko po. So marami pong salamat, Sir John, sa inyong pagbasa ng aking liyam. God bless. A beautiful afternoon po sa inyo, Sir John, at sa lahat po na inyong mga tagapakinig. Ako po si Tiffany, 22 years old, isang call center agent.
Ang kwento ko pong ito ay kinapapaloban po ng malaking lesson kung paano tayo dapat makitungo sa kahit kaninong tao. Kailangan maganda tayo lagi makitungo, sapagkat sa isang pagkakamali mo, di mo akalain na talagang makakakita ka ng kakilakilabot na masasaksihan mo. Summer noon, at likas po naman sa ating mga Pilipino kapag ka-summer po dito sa Pilipinas, lubhang napakainit ng panahon. Kaya ako po, pagkagaling ko po ng work, since call center agent nga po ako ay pagod na pagod. 3:30 na po ng madaling araw nung lumabas po ako sa opisina namin. Tapos nakita ko bukas yung Jollibee at ako ay nagdesisyon na magkape muna doon at kumain na rin ang paborito kong Jolly Spaghetti na may kasamang manok, Jolly Chicken Joy syempre. Alam na alam natin mga Pinoy paborito natin yan. Pero laking gulat ko nung araw na yon, should I say nung madaling araw na yon, parang ang pakiramdam ko ay mabigat. Should I say, parang alam ko konting ano lang sa akin ay magagalit agad ako. Until nakita ko yung isang kahera, no, na nag-aasikaso nung mga order namin. Parang mabagal po siya. Kanina pa ako nakapila, parang hindi gumagalaw yung pila. So pinagpasensyahan ko pa po. Then parang yung isang superior nila pumunta sa tabi niya at sinabing, pasensya na po kayo dahil bago lang po siya. Pero wala po sa akin yung kasi talagang gutom na po ako. At ako po sa totoo lang po ay talagang parang nauubusan ng pasensya. Kaya, sige, hinintay ko. Pagdating po ng turn ko, siyempre medyo mainit ang ulo ko. Sinabi ko po yung order ko pero parang hindi niya nakuha yung mga in-order ko. Kasi inulit po niya uli para hindi niya nakuha. Mali-mali sinasabi. Nagpantig na po ang tenga ko at, ano ka ba? Sinabi ko po siya, kanina pa ako doon nakapila, tapos pagdating doon palpak pa rin. Then, parang siya po ay parang hindi na tumitingin sa akin, nakatingin na lang po sa baba. Pero, binigay pa rin po niya yung order ko. At ako po ay pumunta na sa table ko. At ako ay sarkastikong sumagot na, sige, thank you. And tuloy-tuloy po ko sa aking table para kumain. Napansin ko po nung habang ako po ay kumakain, nakita ko po yung babaeng yon na aking tinarayan, syempre. Nakita ko po nakatingin po siya sa akin. Then habang nakatingin po siya sa akin, nakita ko po yung kanyang mga mata na parang purong kulay itim. At nakita ko rin po sa kalaunan na yung kanyang muka ay biglang namuti na parang namumutla. Parang may kakaiba sa kanya. Then akin pong pinahid ang aking mga mata, baka namamalik mata ko. Ganun pa rin po talaga. And parang nangilabot na po ako. Naisip ko na baka yung taong yon ay baka mangkukulam o mambabarang. Kaya ang ginawa ko po pagkatapos po noon, ako po ay dali-daling kumain at umalis. Hanggang pagdating ko po sa bahay namin, bigla po ako nagsuka, bigla akong nahilo. At hindi po ako nakatulog nung gabing yun. O should I say, umagang yun na. Pero sa loob-loob ko, alam ko mayroon akong dapat gawin. Ito po ay ang humingi ng tawad doon sa babaeng yun na kahera ng Jollibee. Pumunta po ako doon sa branch na yon kahit maaga pa po, mga 11:30 ng umaga. Pumunta po ako para mag-sorry. Syempre po, panggabi po yon, babaeng yon, kaya wala pa raw po siya doon, sabi. Pero laking gulat ko po nung biglang pumasok yung babae.
dahil may naiwan daw po siyang gamit na kukunin niya. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-sorry at humingi ng paumanhin. At sinabi ko sa kanya lahat ng mga nangyari sa akin. Siya po ay sarkastikong tumugon, "Bakit ka nagsosorry, sir?" At sarkastiko rin akong sumagot dahil alam ko ikaw may gawa sa akin ng lahat ng yon. At nakita ko ang pagbabago ng iyong anyo habang nakatingin ka sa akin kaninang madaling araw na ako'y kumakain dito. Bigla siyang nangiti na nauwi sa halakhak. At sinabi niya sa akin na, "At least, you learn your lesson, huh?" Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pong salamat, Sir John. God bless. Good afternoon po, Sir John. Ako po si Kyle. 30 years old na po ako. Walang asawa, walang mga anak. Sa madaling salita, binata pa rin po tayo hanggang sa ngayon. Alam nyo, bilang binata, kasama po lagi sa aking paglalakpatya ang pagpunta sa iba't ibang branch ng Jollibee. Take note po, iba't ibang branch ng Jollibee dito sa Metro Manila. Hanggang isang branch nito sa Sampaloc, ang aking napasok nung gabi ng October 30, 2022. Hindi ko po malilimutan ang gabing yon dahil doon naganap ang isang kakilakilabot na pangyayari sa aking buhay na hindi ko na malilimutan kailanman. Nag-order po ako ng Chicken Joy, spaghetti, at syempre, matakaw po kasi ako kaya nag-order pa rin po ako ng cheeseburger. Dumating po yung order ko, masaya po akong kumain. Pero ako po ay inabutan ng pagkaihi. Ako po ay talagang, wow, ano ba naman kung kailang kasarapan ng kain. Doon pa naman ako inabutan ng pagkaihi. So ako po ay nagtanong doon sa isang waiter na nagkukumpon, saan ba ang CR nyo rito? Ay sir, sa taas pa po. Oh, bakit? Yung CR nyo sa baba, out of order po kasi. So, pupunta pa ako sa itaas. Ako, oh yes sir, punta po kayo sa taas, andun po. Sir, pag akyat nyo, dun pa po sa dulo ha. So, ganun po kalayo. Laking gulat ko nung ako yung makyat doon. Ako lang pala mag-isa doon. Pero, laking gulat ko. Bakit biglang lumamig ang aking pakiramdam? Yes, nandun na po ako. Ang aircon po ay maginaw. Pero may kakaibang lamig akong naramdaman. Hindi ko po yung pinansin dahil mas nangingibabaw pa rin po sa akin ang pantog ko na kailangan ako makaihi. So I go to the men's room. Sa urinal, doon po ako umihi. Hanggang narinig kong may nag-flash doon sa cubicle. Oh, at least may tao pala dito. Then, nagsalita po ako. Sir, kala ko mag-isa ako dito. Yung pala may kasama ako. Laking gulat ko nung sumagot yung lalaki sa loob na hindi ko nakita ang mukha. Oo. Talagang mag-isa ka lang. Sir, ano po sir? Dali-dali akong pumunta roon. Doon sa cubicle na yon. Binuksan ko po ito. At wala pong tao. Kaya tama po. Mag-isa nga lang po ako. Nginay, takbo na ako. Hanggang dito na lang po na nangilabot po ako, Sir John. Thank you po. Thank you.